Nagdeklara na ng state of calamity ang Baguio City dahil sa krisis sa langis. Batay sa resolusyon ng Baguio City Council, gagamitin ang Disaster Risk Reduction and Management Funds para maibsan ang epekto ng napakamahal na presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin. Gayon din ang pagtitiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga residente ng lungsod. Pinaghahandaan din ang posibleng deklarasyon ng state of calamity sa lalawigan ng Iloilo ngayong Abril dahil din po yan sa krisis sa langis, ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Nais paimbestigahan ni House Ways and Means Committee Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo ang posible umunong sabwatan ng oil company sa price adjustments ng petrolyo. Matagal na natin sinasabing dapat ihinto na ito ng Department of Energy itong lingguhang pag-a-adjust ng mga pagdideklara ng bawat mga iba't ibang petroleum companies. Ang nangyayari dito is pinopromote natin na magsabwatan sila imbis na sila ay magbakbakan. Sabi ni Kimbo sa panayam ng unang balita sa unang hirit, tila hinihimok pa ng gobyerno na magsabwata ng mga oil company dahil sa pag-require sa kanila ng Department of Energy na lingguhang magkaroon ng pagbabago sa presyo ng petrolyo. Hindi rin daw tama kung maglalagay ng price cap dito dahil posible itong magdulot ng pagsasara ng maliliit na kumpanya. Tingin din ni Kimbo, mali ang posisyong ibasura ang oil deregulation law. Kailangan lang daw muling tingnan ang mga dapat baguhin sa batas para mabigyan ng angkop na kapangyarihan ng gobyerno pagdating sa mga panahon ng krisis. Susubukan namin kunan ng pahayag ang Department of Energy sa mga sinabi ni Kimbo. Kaugnay naman po ng Service Contracting Program, ipatutupad simula po yan April 15. Kausapin po natin si Piston National President Modi Floranda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Modi, ano ho ang posisyon ng inyong grupo sa Service Contracting Program? Tingin natin ay kung ito ay mga minimal lamang, yung mga makakatanggap ay magiging tendensya lamang ng sigalot ng driver at operator, no? Pero kung ito ay ang gagawin ng gobyerno ay yung buong lahat ng ating mga pampublikong transportasyon, sa halimbawa sa hanay po ng mga GPS po sa Pilipinas, base sa datos ng LTFRB, ay nasa 128,870 pa. Na kung ito ipapasok, kung ipapasok ito doon sa sinasabi nilang service contracting. Tapos, ang nagiging malaking problema dito nung nakalipas na service contracting ay marami talaga ang hindi rin nabayaran ng gobyerno. At nakonsulta ho ba kayo sa buong guidelines para dito? O binubuong guidelines para po dito? Wala pong patawag, Ma'am Connie. Baka yung ibang mga, yung corporation, kooperatiba, yung kanilang kinonsulta, pero sa bahagi po namin sa Piston ay hindi po kami inainilahan. Okay, kanina ho kausap lang din natin ng DOTR, no? At sinasabi nga po na aayusin nila yung dating naging problema sa pagbabayad po sa inyo. Nabanggit nyo yan at yan ho ang inyong pangunahing, kumbaga, nagiging concern. Nakikita nyo ho ngayon at wala pa hong patawag sa inyo, kayo ho ba mismo pupunta na doon para manawagan po na sana bago ipatupad ito, maayos muna yung mga dating problema po nila? Dapat ang gawin po ng DOTR ay magpatawag ng mga meeting, hindi lamang sa mga kooperatiba at corporation, kundi sa lahat. At maging bahagi yung sektor ng transport sa pagbubuo mismo ng plano. Kasi ang naging malaking problema po ay sila na lamang yung nag-uusap ng plano pero hindi nila ini-involve yung ating sektor. Okay. May mga nakikita ho ba kayong advantages o kaya disadvantages na banggit nyo kanina dito po sa contracting service program na ito? Ang sa atin lang, kailangan masusi talagang pag-aralan. Tapos sa pinag-service contracting ay paano nila i-implement yung programa. Dahil ang isang nagiging balaki dito, yung ibang mga operators, ay yung mga nakalitas na service contracting na kung saan talagang nag-suffer ang kabuhayan ng ating mga operator dahil sila nagkakarga ng todo pero sa panahon ng bayaran hindi naman sila nababayaran.
Meron daw itong pondo na 800 million para po mag-last ng 3 months. Sa tingin niyo ho, ito ho talaga'y maipapatupad, maibibigay accordingly. Ito hong 30 pesos hanggang 40 pesos na kada kilometro na ibabayad daw sa mga jeepney operator sa ilalim po ng programa? Yan makapag mo po ni una, hindi ko nakikita yung guidelines kung paano nila i-implement yung usapin halimbawa ng 40 pesos na sinasabi nila. Hindi ko maano kung paano nila i-implement ito. Okay. At yung 10 pesos per liter fuel subsidy naman po, sinasabing sapat na ito no, para makatulong sa inyo. Ano ho ang inyong reaksyon? Ang isang malaking problema dito, Mang Tony, sa ngayon ay naglalaro na yung per liter ng 165 to 170. Aha. Kahit masabihin na limbawa ng gobyerno na magbibigay sila ng fuel discount na 10 pesos, ay gano'n pa rin kalaki yung nananatiling presyo ng petrolyo. At mismo sinasabi din ng Department of Energy na magkakaroon pa ng mga seri ng mga pagtaas. Pagamat mayroon sinasabi na magkakaroon ng rollback na halagang 3 piso. Ang tingin natin ay hindi talaga ito yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan. Hindi lamang ng mga jeepney, hindi sa lahat ng mga pampublikong transportasyon. Kahit ang sinasabi nga po natin sa pamahalaan, kung talagang seryoso ang gobyerno na tulungan ng sektor at ang ating mamamayan, dapat ang gawin talaga ng gobyerno dito, yung usapin ng mataas na buwis sa production. Baka pwedeng ito yung tanggalin muna, yung i-check saka yung sabat. Sapagkat sa ngayon, Ma'am Connie, ay sa 2 buwis pa lamang, yung halos 25 pesos na per liter yung nakapatong. Kaya kahit magbigay sila ng 10 pesos, ay mayroon pa rin 15 pesos na magpapahirap pa rin sa ating mga driver at sa ating mga commuter, sa ating mga mamamayan. Pero ang sabi nila, kikita naman daw ng 1,000 pesos kada araw yung mga jeepney drivers na masasali po dito. Ano ho ang inyong tingin dyan? Tingin po natin ay pangarap. Pangarap po yung 1,000 na sinasabi ng gobyerno na kikitain ng ating mga driver. Dahil halimbawa sa ngayon po, Ma'am Connie, na halimbawa nakaka-30 liters tayo, ay halos naglalaro na po yan sa 3,600 pesos kada araw yung ating krudo sa loob po ng 12 to 18 hours na ating pamamasada. Kaya paano kikita yung ating mga driver dito sa sinasabi nilang kikita ng 1,000 ang ating mga driver? Parang mahirap pong panghawakan lalo na sa ngayong sitwasyon. Sa tingin niyo po, kasi may budget na 1.5 billion dito po sa fuel subsidy na 10 pesos nga po per liter para po sa inyo. Sa tingin niyo ba masasayang lang yun? At ano ho ang nararapat sa tingin niyong gawin doon sa budget na nakalaan na 1.5 billion instead of the fuel subsidy? Kung kayo ay may suggestion. Una po ni ay ang nila dyan, yung mga discounted, sinasabi nilang discount, ay may mga karoon na rin tayo dyan na yung mga nakalipas na mga pangulo ng ating bansa, nagkaroon din sila ng mga discounted noong panahon ng dumating din tayo sa prices o sa pinang-industry ng langis. Pero mga minimal lamang yung mga gusalinahan na nagpapatupad ng discount halimbawa dito sa may bahagi po namin, sa bahagi po ng kahabaan ng Kamyat hanggang sa may Ibardulasan ng Camarines, doon pong 4 na gusalinahan dyan. Pero nung karanasan po natin ay hindi naman lahat yan nagbibigay ng discount. Halimbawa, yung Caltex State sa may kanto ng Alunas, yung Petron doon sa may bahagi po ng Lawan, ay hindi rin nag-aano ng mga discount. Kaya sinasabi natin, kung talagang nais makatulong ng gobyerno, hindi lamang sa sektor ng transport, mas talagang dapat galawin ng gobyerno. Yung usapin mo nung pagpende dito sa ubod ng lalaki ng buwis na binabayaran po natin. So, excise tax and VAT po yan, Dito ho sa mga transport group na iba, hinihiling po nila na sagutin na lang ng pamahalaan anumang sosobra dun sa 55 pesos kada litro ng presyo ng krudo. Ano ho ang tingin nyo dyan? Ang panawagan natin, Ma'am Connie, ay mas i-roll back, mas ibalik doon sa 55 pesos na kung saan ito yung presyo natin ng January, February bago nagkaroon ng US aggression, ay 55 yung ating krudo. Kaya panawagan nga natin, ibalik sa 55 pesos. Okay. Reaction nyo na lamang po doon sa inaasahang rollback daw sa presyo ng diesel next week ayon sa oil industry sources. Tingin natin na po natin, Ma'am Connie, hindi sapat. Ang sabi nga natin,
na kung halimbawa sa ngayon ay naglalaro sa 165 to 70, kahit na mag-rollback sila ng 3 pesos, ay hindi mararamdaman ng ating sektor dahil nga doon sa ubod ng mahal ng presyo ng petrolyo sa kasalukuyan. Maliit na halaga ang 3 piso ikumpara doon sa 170 na presyo po ng diesel dito sa National Capital Region at di hamak na mas mataas po sa labas ng National Capital Region. Sa bahagi po ng Baguio at ng Bicol ay halos naglalaro na po sa 185 per liter. Yung mga diesel at naglalaro na po sa 165 yung presyo po ng gasolina. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binahagi sa aming oras, sir. Thank you. Salamat po, Mokoni. Ingat po, ingat. Yan po naman si Piston National President Modi Floranda. Nakaupo at nagmamasid ang customer na yan sa isang karinderya sa Barangay 7 sa Bacolod City. Maya-maya, tumayo at lumapit ang isang lalaki sa isang mesa tsaka kinuha ang tablet ng estudyanteng customer. Agad tumakas ang lalaki. Ayon sa biktima, papunta pa lamang sila sa karinderya, sinusundan na sila ng suspect. 30,000 piso raw ang halaga ng ninakaw na gadget. Hindi na nai-report sa pulisya ang insidente. Hinuli ng mga pulis Maynila ang mga magkakamag-anak na nagsusugal sa isang lamay. Sa gitna po yan ng Opland Galugad sa may University Belt at Sampaloc kagabi. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Huli sa akto ng pulisya ang mga lalaking ito habang nagsusugal sa isang lamay sa Sampaloc, Maynila kagabi. Ang mga nahuli, kamag-anak daw ng namatay. Pero kahit ganon, hinuli pa rin sila ng mga otoridad. Ayon sa isa sa mga nahuli, hindi nila alam na bawal pala ang pagsusugal sa lamay. At saka unang-una, dumaan po yung barangay. Dapat sinabihan kami na bawal. Kung ba alam namin bawal pala kahit may lamay, may patay. Hindi na kami na gano'n kasi lakas naman ng loob namin kung magsusugal kami sa labas ng kalsada. Wala namang pahayag ang iba. Wala pong sinabi sa batas ng PD 1602 na kapag may lamay ay pwede kang magsugal kahit obstruction ka sa daanan. Nire-respeto po namin yung namatayan, family ng namatayan at ang amin po ay nagpapatupad lang po ng aming tungkulin bilang isang tagapagpatupad ng batas. Batay sa datos, umabot sa mahigit 50 ang nahuli ng Barbosa Police Station sa paligid ng University Belt dahil sa paglabag sa mga ordinansa. Karamihan sa kanila, mga nahuling umiinom sa pampublikong lugar. Napakahalaga ang ganitong operasyon dito sa, lalo na dito sa UBERT kasi dito ang sentro ng universities, mga students na kung saan naglalakad-lakad lang at hindi sila kinakabahan na baka mayroon na namang makursunadahan o di kaya ma-hold up o mapagsamantalahan. Marami rin mga kabataan ang hinuli sa curfew. Itinurn over sila sa barangay at doon sila sinundo ng kanilang mga magulang. Tuloy-tuloy po yung effort ng ating kapulisan dito sa Manila Police District para at least mabawasan po natin yung mga krimen na nangyayari dito kung meron man. At masasabi natin na we will sustain this para ipakita sa ating mga kababayan dito sa ng mga Manileño na gagawin namin ang lahat. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Isang linggo raw mananatili sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga magsasakang mula Batangas para ipanawagan ang pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, 3 araw na nagkilos protesto sa Liwasang Bonifacio ng mga magsasaka mula sa Batangas. Naglagay sila ng tent sa liwasan para dito na matulog habang nagpapatuloy ang kilos protesta. Sabi ni Guillermo Hernandez, Secretary General ng Kaisahan ng Manggagawang Bukid, napakabagal daw ng gobyerno sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Wala pa raw silang natatanggap na ayuda mula nang magsimula ang krisis sa langis, bunsod ng giyera sa gitnang silangan. Pero bukod dito ay nananawagan din daw sila na tanggalin ang VAT o value-added tax sa petroleum products at excise tax sa langis at ibasura rin ang oil deregulation law. Pumunta rin sa kilos protesta si Batangas 1st District Representative Leandro Leviche.
Sinusuportahan niya raw ang panawagan ng kanyang mga kababayan. Tinutulungan daw ng kanyang opisina ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang transportasyon papunta rito sa Maynila. Sabi ni Leviste, dapat daw bilisan na ng gobyerno ang pagtugon sa hinaing ng mga dumaranas ng hirap dahil sa mataas na presyo ng langis. Isa raw sa mga pwedeng bawasan ay ang malaki umunong budget para sa operasyon ng mga opisina sa gobyerno. Ayon sa mga magsasaka, 1 linggo silang mananatili sa liwasang Bonifacio. Sisikapin namin kuna ng pahayagang Malacanang at ang Department of Agriculture ukol sa panawagan ng mga magsasaka. Yan ang latest mula dito sa Maynila. Darlene Kai, GMA News. Maraming salamat, Darlene Kai. Nasa Pilipinas, ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ang. Muntik na anyang ma-corner ang negosyante kahapon pero hindi raw nila inabutan si Ang. Nitong Martes, sinabi ni Remulla na mayroong intelligence reports na nasa Vietnam si Ang. Nahaharap si Atong Ang sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention dahil sa pagkawala ng ilang sabungero. Dati nang iginiit ni Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Ipinamalas ni Kapuso stars Jasmine Curtis Smith at Royce Cabrera ang kanilang acting prowess sa stage adaptation ng Cinemalaya film na Endo. Yan ang kanilang debut performance sa Philippine Educational Theater Association o PETA Theater Center. Chika ni Roy sa inyong kumares, sumama ang kanyang pakiramdam bago sumalang sa stage. Pero the show must go on at naitawid niya with flying colors ang kanyang performance. Proud namang isinare ni Jasmine na nakatulong sa ilang eksena sa play ang kanyang training sa Stars on the Floor. Very relatable raw ang story ng play na umiikot sa job insecurity. Full support sa press preview ng Endo ang ilang kapuso at sparkle artists na sina Paolo Contis, Allen Ansay, Matthew Uy, Kokoy De Santos, Buboy Villar, Matt Lozano at Jeric Gonzalez. Update po tayo sa magiging sistema ng pagpapatupad ng service contracting program sa PUVs. Kausapin po natin si LTFRB Board Member Attorney Greg Pua. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Sir, pa-explain lamang yung magiging sistema at panuntunan po sa service contracting program na ito. Opo, alinsunod nga po sa utos po ng ating Pangulo na tulungan ng ating mga kasamahan sa transportasyon at ating mga commuter. Sa utos po ni Secretary Banoy Lopez po, magpapatupad po starting April 15 ng service contracting. Net service contracting po ito kung saan babayaran po ng gobyerno ang per kilometrong tatakbuhin ng mga public utility vehicles na kasama po rito. In exchange naman po, sila po ay magmimigay naman po ng 20% discount sa mga pasahero po natin. Ang monitoring po natin dito ay meron po tayong GPS monitoring at meron din po tayo dun pa sa mga public utility vehicles naman na mahihirapan na maglagay ng GPS, tinitignan po natin ang manual monitoring. Okay, paano po yung manual monitoring, sir? Kasi yun nga yung sinasabi po ng ilang mga grupo po na mga jeepney drivers. Kung ito ay pang araw-araw nilang gagawin sa loob po ng 3 buwan, ano ang magiging monitoring talaga para maipatupad po ito? Yun po yung challenge dito, Ma'am Connie, kasi kailangan po namin maglagay ng LTFRB personnel sa bawat end-to-end ng mga ruta po kung saan i-check po nila yung may pipirmahan po yung ating mga personnel sa dulo sa point A to point B. Ito po, ginawa na rin naman po ito dati pero naging problema po dito, mas tumatagal po ang payment kasi syempre may mga discrepancy. Pangalawa po, meron pong mga korupsyon na maaring mangyari. Kaya as much as possible, iniiwasan po sana namin ang manual monitoring and we encourage our public utility operators na gumamit po ng GPS. Yung kanila naman pong problema na mataas daw po ang sinisigil ng mga GPS provider, kinausap na po natin ang mga GPS provider kahapon at sinasabi po natin ay dapat maximum of 500 pesos per month lang ang kanilang singilin. Wala naman pong umalma at yun po ay
sana'y gagawin po nila. Pero attorney, paglilinaw lang ito pong 500 pesos na rental sa GPS per month ay manggagaling at nakapaloob na daw ito dun sa 800 million na budget para sa kanila. Hindi naman ito manggagaling dun sa mga operators po ba? Sa operators po ito manggagaling kasi po, sila po ang gagamit po nito, Ma'am Connie. Yung mga public utility, traditional po kasi yan, wala po yan. Pero yung mga modern jeeps and mga buses, meron na pong mga GPS po yan. Sa traditional po, doon sa previous service contracting, yung mga operators din po ang nagpapakabit po ng kanilang mga GPS. Naku, iba ho ang nai-announce kanina sa radyo Pero anyway, yung mga kailangan po na mga requirements ba para maging parte po sila ng mga programa po na ito, ng service contracting program, meron po ba kayong mga listahan para sino yung mga pwede mag-qualify? Opo. Unang-una po, ilalabas po namin yung mga ruta kasi ang tinitignan po natin dito ay yung mga ruta na mag-feed po sa ating mga mass transit like LRT, MRT, and busway. So, doon sa mga operators na nandun naman po sa mga rutang ito, ang requirements lang po dito ay currently registered at sana po ay may GPS na rin po para mas mapabilis ang kanilang pagsisimula. Okay, sabi po ng transport group na Piston, hindi raw sila nakonsulta sa ipapatupad na service contracting program. Ano ho ang inyong reaksyon at balak pa ho ba ninyo magpatawag ng iba pang mga meeting para ho sila ay makapagbigay ng opinyon? Ito po ay amin naman pong tinatanong ang bawat mga operators kung ano po ang kanilang mga kinakailangan na tulong para po maibigay ng gobyerno. Yung service contracting naman po ito, this is not the first time po na gagawin po ang service contracting. As early as 2020, nagkaroon na po tayo ng service contracting. At yung net service contracting po, in-implement po yan noong 2023, 2024. Ang kaibahan lang po ngayon, doon sa net service contracting ay meron pong 20% discount na dapat pong ibigay sa ating mga pasahero para maramdaman po naman nila yung benepisyo po ng tulong na binibigay ng gobyerno. Alright, marami po salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Yan po naman si LTFRB Board Member Attorney Greg Pua.